open. Mag-open ha. Sige. Bakla! Welcome to our show. I am Pura Luca Vega. Nakakatakot naman yun. Hindi, huwag kang mag-alala. Ako po si Virginia, please. From USA, San Francisco, California. And you're from? QZ. Alam mo naman, layo ng QZ eh. Oh, and we are here at... Para tayong mga puon dahil... Ikaw lang, walang ganun. You're known for walang that. ganun dito. Cut. Seryoso, ako po si Virginia, please, from San Francisco. And I am Pura Luca Vega from the beautiful city of stars, Quezon City. At welcome po sa aming show na pinamagatang Drag Mo. Paandar ko. Kaninong paandar ba to? Parang sa'yo yata. Paandar natin. Ganon. Okay, ba't ba tayo nandito? We are here actually to spread joy and love through the art of drag. So this is really just a makeover show. We are here to spread the magic of drag by putting guests in drag who may not be well-versed in drag. Yes. Oh, bakit? Mga expert ba tayo? Siyempre hindi. Wala naman kaming pakialam kung expert kami o ano. Okay, ang amin is, we have a dream. Ganun lang nga. We have a wig, makeup, clothes, and a dream. Yes. Yun lang ang puhunan to be successful in this world. Oh, at sabi mo nga kanina, para po sa lahat ito, hindi kailangan maging LGBTQIA+ ka. Bakla! Pwede ka maging straight, maging nanay, tatay, kuya, tricycle driver, lahat. Kung interesado kayo mag-drag, tumawag kayo, sumulat kayo sa amin, bibigay namin yung mga detalye dyan sa baba. Nakikita niyo ba yung detalye? At sa ika nga ni Pura, ang pinaka-purpose namin is mag-spread ng love and joy dito sa Philippines especially. Kasi Correct. sa Pilipinas side. Kasi wala masyadong love and joy dito. Eme. No, we have so much love and joy to share. So why not share it, Yes. right? And yung ulterior motive din namin, may ulterior motive pala. Magkapera. Hindi, is mag-promote ng acceptance towards LGBTQIA+. At magkapera. Sige, go. At Kaya mo to. Yan mga galing San Francisco talaga, no? At siguro naman makatulong tayo na ma-explain kung ano ibig sabihin ng soji sa pamamaraan ng ating programang ito. Yung pala. Diba? Ano nga yung soji? Sexual orientation and gender identity and expression. Pero sabi mo nga, dapat ano na lang Bakla! anti-discrimination. Gano'n, diretso na. No, hindi, diretso na. Wala na soji. Tawag sa'yo bakla. Char. Anyways, for our opening episode, Yes. may napili na tayong contestant. Yes. Contestant ba? Bakit contestant? Ang ating mapalad na biktima. Hindi contestant, may nag-volunteer. Volunteer talaga. Kasi- Kilaladkad talaga natin to. Dapat kasi kayo ang mag-send sa amin ng iyong entry. Pag interesado kayo, sumulat kayo sa amin. Yun nga, ibigay namin yung detalye dito. Ibigay ninyo ang inyong pangalan, edad, taga saan kayo, at Correct. ang rason kung ba't gusto nyong mag-drag. Correct. Diba? Lahat ng inyong mga balak tungkol sa yung mga masasamang balak nyo sa pagdadraga, kami ang fulfill niyan para sa inyo. Kung kailangan nyo ng makeup, ng wig, ng mga sapatos, magbibigay siya. Hindi. Ay, di ba? Ay, di pala. No, but we will help you realize that fantasy. Yeah, pero kung di ma-realize at pangit ang kinalabasan, huwag nyo kami i-blame. Correct. Kasalanan mo na yon. Pag pangit ang kinalabasan, sorry, ganun talaga ang gawa ng Diyos. Yeah. Anyways, back to our first guest. Mm. Kilalanin na natin siya. Yes, let's call on our first guest. Is none other than Aldrin. Hello, ako nga pala si Aldrin Nagapito. I'm 31 years old and nakatira po ako sa magandang rising city of San Jose del Monte in Bulacan. Kaya gusto ko pong mag-drag kasi I just love transformation. Yun lang. At andito na po ang ating pinaka-first volunteer na mag-drag, Si Aldrin! Yes! Aldrin, pasok ka! Oh my God, nandiyan ka lang pala. Oo. Kanina pa ako sa baba. Ano? Nakita mo ba panty niya? Binuburo ko yung sarili ko sa baba. Thank you for coming.
Pura, paano mo ba na-meet si Aldrin? Actually, I met Aldrin as one of the photographers for our event at the time. It was hosted in Harong. It's from HREPC. They're basta search yun na lang kasi hindi ko ano yung acronym. Anyway, he is a really good photographer friend of mine. And ayun, in that short time, naging friends na kami agad-agad. Agad-agad. O di ba, tabasan din yung kilay niya. Sure ba tayo doon? Ayun. So, nag-mention kasi siya na gusto niyang mag-drag. Aldrin, kwento mo nga sa amin, ano yung first time encounter mo about drag? Ba't ka naging interesado? First time encounter ko is yung nagtatrabaho pa ako sa call center. Hindi ko na pangalanan yung Pangalanan mo! So yun, to make the story short, malapit kasi si Obar dun sa call center. And lagi so yung call center na yun malapit sa O-Bar. So alam na ng iba yun. So hindi maganda yung ano nila doon, di ba? Lang, Trigger ka talaga, Pura. So yun, na-intriga ako kasi nakikita ko yung ibang drag queens mula dun sa pagme-makeup nila, yung hanggang dun sa, ayun, yung lalabas na sila sa stage. I just love transformation kasi. Oh, okay. Nagko-cosplay ako before. So, I love everything about cosplay, yung mga characters, kung paano mo sila isasabuhay. Yung notion kasi na napaka-expensive ng pagiging drag queen, from wigs, makeups, accessories, sa dress. Chip-chip ko nga eh. So yun, yun yung nag-hold back sa akin from doing drag. Well, ako honestly, you already have experience in transformation. For me, before I became a drag queen, I was a cosplayer. So, naintindihan ko na malapit yung pagko-cosplay in a way in doing drag. My question is, di ba mahal din naman mag-cosplay? Mahal mag-cosplay, yun. Mahal mag-cosplay kasi makeup din. Tapos yung costume, hindi naman basta-basta, lalo pag gusto mo maganda yung quality, nagre-ranges siya from 10 to 20,000, even hundreds of thousands para mapag-cosplay. Same. I think for drag kasi, if you love it so much, you'd be willing to shelve whatever resources you have. And it doesn't mean that it takes a lot of resources then, correct? Yeah. I mean, but aside from, the costing, I wonder what the difference is in terms of reasoning. Yeah. What's our drive as drag queens? Why do we do drag, and what's the drive for cosplayers? Correct. Right? Sige, what's the drive for cosplayers? At first, it's a way for me to somehow escape reality. Okay. And syempre, nung bata naman kasi tayo, 'di ba? If gusto mo si Wonder Woman, you want to be as is, you want to be like her. Correct. Ganun din ako, ang aking idolo nung bata ako si Deadpool tsaka si Spider-Man. So nung bata ako, lagi kong pangarap 'yon, lagi kong dream 'yun na one day makapagsuot ako ng costume nila and matawag ding hero. So, nung nalaman ko si cosplay, ay pwede pala. So yun, nagsimula na akong mag-grind, nagsimula na akong magtrabaho, nagsimula na akong humanap ng pera para lang matustusan yung cosplay journey ko. Di wag na nating patagalin pa, di ba? Pura. Simulan na natin yung transformation before that, we need to ask him. Your pronouns are him, right? What are your pronouns pala? How do you identify? I'm straight. Yun. Pero yung iba yung pronouns. He, him. Wala kasi ako masyadong alam dun sa pronouns. Pasabog yun. Gusto mo lang sabihin na pasabog yun. Yung pinaka-first guest natin, is straight. Diba? Sa mata ko kasi lahat bakla. Pero ako lang yun. Pero I think it's important what Virginia has done is exhibit proper etiquette and behavior. Dapat you really have to ask people how they want to be addressed. Yes. Imagine, lumaki kang hindi proper yung pronouns na tinatawag sa'yo. Well, bagamat sa Pilipinas,
yung pronouns naman natin siya. Oo. Diba? So, okay lang, I guess. Okay lang. Actually, dapat talaga i-retain natin yung Filipino. Oo, kasi papatanggal na daw, sabi ng DepEd eh. Huwag niyong tanggalin ang Pilipino. Wait Ayun. lang kung saan na tayo napunta. Sorry. Balik tayo sa kanya. Oo. Kailangan pumili siya kung anong klaseng drag ang gusto niya. Correct. Di ba? Para naman kung paano natin siya i-transform. Tama. Mm. Nagsisimula ang lahat sa fantasy. Yeah. So, tinanong ka namin dati at tatanungin ka namin ulit, ano yung mga iniidolo mo or inspiration mo for the drag that we are to use for you or when we do our transformation? Napag-isipan ko to kagabi pa. So, nung bata ako kasi, may collection yung tatay ko ng vinyl. Mhm. So, tuwing Sunday, pinapakuha sa akin yung vinyl. Vinyl yung parang record. Yep. Ah. Then, papatugtugin sa player. Then, yun na. Isasole, ibabalik, isasole, ibabalik. Tuwing linggo. Okay. Pinakauna kong nakuha na vinyl is kay Angela Bofill. Then, simula nun, habang tumatanda tayo, yung influence of music ko is parang malapit na kay Angela Bofill. So, siya yung number one na gusto kong i-impersonate when it comes to drag. Para sa mga Gen Z dyan, or even millennials, sino nga ba si Angela Bofill? Kasi baka walang... Ay, hindi ko alam. As a Gen Z kasi talaga. Oh my Hindi ko siya God. kilala. Sorry No, si Angela Bofill ay isang sikat na singer noong 1980s. Kabatchmate mo to, si Angela Bofill. Girl. I can't clock it. Sige na nga. Magbigyan natin ng matanda. Hindi, pa-explain natin sa kanya kung sino si Angela. I'll go. So yun, si Angela Bofill, tama nga siya. Sumikat siya nung 1980s. So, siya yung typical na yung Pacific Beauty. Pacific Beauty. Pacific Beauty. Ba't Pacific Beauty, yo? Yung Pacific Islander. Islander, taga Hawaii. Maganda siya, malaking babae, brown skin. She's beautiful. Maganda siya, basically, okay. super. And she has such a really nice voice. At di ba nabanggit mo kanina before tayo nag-shoot na nag-collab sila ni Sharon Cuneta? Yes, Sa- ayun. Pakita nga natin, hanapin natin sa YouTube. Ilalagay na lang namin ng clip. Go. Mm. Yun pala si Angela Bofill. Nakita mo na agad. Pretend Ang lang bilis. Anyways, well, Angela Bofill is what you want. Yep. Angela Bofill is what you'll get. Okay. Ang ano lang dyan, sino ang mag-makeup sa'yo at sino ang magbibigay? Pumili ka sino mag makeup sa'yo. Dapat ba to ba to, pick ba to? Ano Hindi, siya papiliin Yeah, natin. Pili ka. Yung naniniwala kong kaya kong i-transform into Angela Bofill Okay. is you! Yes! Wala ako masyadong trabaho. Ako pa yung nag-set up ng camera. Ako pa nag... Tama. Pahirapan nyo to. Oh my God. Sige. Walang problema. Wow! Kabatch mo kasi si Angela Bofill. So, alam mo yung mukha. Pwede ba? Toot na lang natin. Hindi. Okay lang yun. Okay lang yun. Talaga? Oo, okay lang yun. Wait lang, te. Ayusin mo yung ano mo, mamaya ha. Ano yun? Ano yung direct? Makaklak tayo ng mga... Wala akong pake. Gitera. Oo. Anyways, let's go! O ayan, sisimulan na natin ang transformation. At sisimulan natin Yan. by putting a wig cap on. Para ano ang wig cap, Pura? Ang wig cap po ay ginagamit para matakpan Tuwan mo. or maitago ang ating hair. Because there are artists who have like really fluffy hair. Unless kung ang... Ayan, hindi maipasok ang wig cap. So baka hindi na lang kami mag-wig cap. Ano ka? Yan? Nails kasi. Ba't pa required mag-nails? Ano ba? Yan, ganyan. Oh, good luck. Yes, tama. Tago natin yung mga books. Pero iyan mo lang, itaas mo siya konti. Yan. Yan, okay. Yan, pwede na po siyang magnakaw ng bangko. Ayan. Oh, tama. Tapos isuksok mo to sa gilid na. Tago natin yung mga sumpa.
Yan. Meron ka ba ang dyan, alcohol? Madam? Alcohol Wala. wipes? Okay na ba? Kasi Dugyot ako eh. hindi ko siya maipasok. Okay lang yan, okay lang yan. Alam mo, yan din ang sinabi ng... At linisin man lang natin yung ano niya. Ano? Wipe man lang natin. May dyan, may tissue dyan sa taas, yan. Ito. Yan, either yan o yan, Kleenex. Okay. Wipe lang natin yung face niya para malinis. Wow! May primer dyan kung gusto mo. Ano muna, mag-glue muna tayo. Nox naman. Iba-iba. Ako, yung kilay talaga inuuna ko kasi pag sira yung kilay, wala, sira lahat for me. How about you? Talaga. Nalulusutan mo ba yung kilay? Ano kasi, Pag hindi ano. hindi kasi ako nahihirapan mag-makeup sa sarili ko kasi Mm. maganda na ako. Ay, okay. Oo, yung parang Okay, minimal na lang. Okay. Mm-mm. Gets. Mm-mm. Patingin nga. Girl. You Okay. cannot shade me, girl. Harap tayo dito ng You konti na. cannot clock this gorgeous face. Okay, gorgeous. Ay, hindi mo pa rin inayos yung bukayo mo dahil. Wala akong Kakla ka naman baklang yan, oh. Wala akong pakialam sa inyo. Dami ko na pinagdaanan. Huwag niyo ako. Ayan. Ang easy lang nito. Kasi manipis lang yung kilay. Manipis ang kilay niya, yung sa akin makapal. May natutunan ako kay Luxury. Dati kasi yung pag suklay ko dito sa kilay pataas. Ngayon, sinabi niya, nagkakaroon daw ng texture yun. So, dapat ganyan lang along the, Along where it is. the direction Wow! of the grain. Char. Buti pa yung buhok may direction. So, Ang thank you, Pilipinas Luxury. Oh, luxury! Mexico. So, ito yung comment to na kasi minsan pag nagdadraga, akala nila bakla lang yung nagdadraga. Ikaw, anong opinion mo doon? At bakit sa tingin mo importante rin maintindihan ng mga tao na drag is for everyone? Nasabi ko ba na photographer ako? Ha, talaga? Yun. Oh. So, ang hilig ko sa mga Japanese-inspired na mga set or mga themes. So, syempre, katulad mo, pag may gusto tayong i-portray or may gusto tayong ganapan, di ba, nagre-research muna tayo. So, nakapag-research ako yung kabuki. Oh, okay. So, si kabuki parang drag din siya eh. May heavy makeup, may mga wig. Yep. So, more on traditional nga lang siya. Pero these are traditionally men, right? Men who put like heavy makeup. Heavy makeup. So, para sa akin, hindi naman kailangan na bading or transsexual yung gaganap or yung gagawa ng drag. Kasi for me, yung drag parang form of expression. Expressing someone's self. So, it doesn't matter kung lalaki, kung babae, as long na gusto nilang mag-express by means of drag. Ang tanong ko doon, ba't ba natin na-associate ang makeup na pambabae lang? Oo nga. I guess that's the question. How would you answer it? Bakit mo siya tinatanong ng ganyan? Alam niya ba? Hindi, ikaw. Ay, ako ba? Oo. I think that makeup had there's a point in history that makeup served the purpose, and that's usually to make themselves prettier or serve a certain point. Pero hindi naman like men and women at the time before are doing makeup naman. O ano nang ginawa mo sa mukha niya? Tusok ko siya dahil sa kukong ito. Ikaw kasi pinressure mo ako magkuko. So kasalanan ko. Ginaslight pa ako, guys. So. Pero kailan ba nagsimula ang maglayo ng makeup ang mga tao? I think like sige, ito walang etchos to pero feeling ko totoo to. Nung mga cavemen pa, oo, 'di ba naglalagay ng makeup para hindi nagba-blackface sila. Or nagba-brown face para hindi sila... Makancel ka dyan, ha? Makancel ka dyan, Mare. Hindi. Pero, it just has to be clear what your purpose is in doing makeup. I think before kasi it was more on, it's a standard of beauty.
You know? No, but I think, when you think about indigenous people, they've been putting on Oh, yun naman colors on pala their eh. face Eh, bakit mo pa ako tinanong? Hindi ko pala alam And then, sagot no, ito. I just Okay. wanna, uncover Okay. the truth of that. Why do we associate makeup to just female? I And think that's I the never question. really thought that Do it was always about female dati. But we're conditioned to think that way, right? Oh. Hindi We ako are. I grew up differently. Eh. Wow. In my neighborhood, Taga they're saan very pa Kasi ang planeta ka ba, Day? Not here, apparently. I don't know these things. But I think it's worth questioning why the need to associate makeup for women only, which I think is a wrong train of thought, a wrong conditioning, Correct. right? I think it's liberating to realize that makeup is just an object. There's not really a gender on it. It's just color, and anyone could basically put that on their face and feel good about themselves, right? Yeah, but I think when patriarchy came Mhm. into the equation Uh-huh. and tried to control women, that also made makeup exclusively for women. Mhm. And then I don't know, for some reason they have not seen like men can also wear makeup or fragile masculinity and all of that shit. It's obvious that parang it was makeup marketed for women just for profit. And because initially they marketed makeup as pampaganda lang yan, ganyan. Like, and then iba pa yung marketing dati kasi like you're beautifying your face for the opposite sex. Oh. Sige nga. Yeah. No, I'm just curious. Like, what are the different contexts in different eras of the Hindi mo history kasi of man? ini-specify. Ano bang era? Nasa prehistoric kasi iniisip ko. Tama ka, pero Oo. I'm just curious, like, ano kayang iba pang context ng Ah. makeup sa ibang mga kultura, ibang mga panahon, Makeup is just painting your face. Mhm. And your face is the canvas. So, I don't get why people... Pero, ewan ko, parang feeling, hindi naman kasi lahat ng lalaki dugyot. Pero tanongin natin si si Aldrin. Aldrin, di ba? Oo. Naalala niya na. After many years. Buti naman si Sa iyo, ano na bang opinion mo doon? Sa akin kasi, ewan ko medyo, Hati ka doon? tinitignan ko kasi yung mga hayop ba? Mm-mm. So, di ba yung may mas makulay, yung, kunyari sa ibon, lalaki. Sa isda, ganun din. Parang, it was meant to be para sa lalaki. To attract. Mates. So, siguro, ganun din sa mga tao. Kasi, iba-ibang species, pare-parehas naman halos eh. Oh, so sinasabi mo para tayong hayop. Char. well, somehow ang tao eh, hayop din. Okay, love that. Oh my God. Sinasabi niya, even different species have Even- different even- context in terms of coloring. Yeah. Like, Oo naman, totoo yung, naman. kung sino yung mas makulay, siya yung lalaki, di ba? Yung lalaki, siya aggressive, yung, kaya, siya makulay para magpa-impress. Mas makulay ka, mas mataas yung chance na magkaroon ka ng mate in life. I like Tsaka, that. I like that. Okay. Oo, at saka in the context of animals, ang daming gamit ng kulay at camouflage. Correct. May mga animals, Survival siya No, minsan. may mga octopus Oo. na nag-blend sa nila, Correct. background Survival, nila. yeah. Oo. Exactly. So, in that context, napaka-freeing pag inisip mo ang makeup for a specific purpose na gusto mo. Correct, Diba? correct. Kasi yung nanay ko dati, aktivista siya na panahon ni Marcos. Oo. Hinahanap siya ng mga military that time. Okay. Yung nanay ko, napakasimpleng babae. So, ang Yes. ginawa niya, para hindi siya makilala, nag-makeup siya. Nag-glamour. Nag-drag queen siya bigla. Doon ko unang nakita ang power ng drag sa nanay ko. Oh. Yeah, the power to not only self-preserve, but also to resist. Love that. Exactly. Work. Yeah. So, di ba, ang laki na ang lawak ng context ng makeup. I think as long as it's very clear to you what your purpose is for doing makeup, then it becomes powerful and you have an intent to why you have that particular look. Like for what you've said in context, powerful siya to survive. Kasi at the time, people were after her, your mother probably, Yeah. diba? So it's like, okay, kailangan kong shit, Magtago transformation camouflage. siya. Mm. Power of transformation, guys. Very important. Mm. It's a superhero power. My mom is actually the first person to influence me. On To drag. Come to think about it. Yeah? Yeah. Oh. Yeah.
Sa kanya si Angela Bofill. Oo. Rightfully so. may share pa ako. Go, sige, sige. Ah, para sa akin, hindi lang para sa babae yun eh. Yung Correct. makeup. Kasi, eto huwag niyo masamain. Mm. Pag ang tao ay pumantay na, di ba, kay lalaki, kay babae, may makeup ang kapag patay ka na. Wow. Hindi ko naman. Hindi ko naman minasama yun. Tama ka naman. Oo nga naman. We are basically the same stuff. Parang, Great kaya equalizer. which is naman that. mini-makeupan yung patay para magkaroon ng buhay. Mm. Or mag-conceal ng if may mga trauma. Correct. Mm. So, I don't think para sa babae lang yan. It's just a social construct for me. I love that word. Everything is a social construct. No, but really, that is a good point. Thank you Yes. for that. Yeah. That's very good. Pero ang ganda nun. Kasi, makeup is not the only social construct. Also gender. Yes. Gender is a social construct. Tayong lahat ang gumagawa ng konsepto ng gender. Tama. Mhm. Walang gender. Tayo ang gumagawa ng gender. Nasa puso natin ang gender. Ito, promo ba to? Isang himala. Ay, wait lang. Bago natin siya i-primer, patanggal muna natin sa kanya yung ano niya. Bigote. Bigote. Na, bakit ngayon lang? Tatanggal na yan. Gusto mo may bigote? Wala. Na tanggalin ko na lang. Tanggalin. Papatanggal namin. Go. Ilan kayo magkakapatid sa pamilya? 3 kami. Oh. Ako yung panganay. Bakit ka naging panganay, Charot? Hindi, but why, what do you think is the hardest thing that you have to experience as a panganay? Kasi ang tatay ko, disciplinarian. And pag nag-disiplina siya, physical. So, syempre, ang rule sa amin, kung sino yung mali, kunyari, mali si Bunso. Bakit, una tatanungin ako, bakit ganyan? Sabay palo. O kaya sasaktan ako. Pag mali yung isa, so regardless, kung sino yung mali, ako yung mapuputokan kasi ako yung may responsibility na dun sa mga kapatid ko as a panganay. Okay. I do hope that even if that is what you've experienced, you don't hold any grudges or sama ng loob sa dad mo. Buhay pa ba dad mo? Ano siya, kamamatay lang niya 2023. Mm. June of 2023. And wala na akong grudge sa tatay ko. Siguro regrets na sana nag-spend pa ako ng time with him habang nabubuhay pa siya. Kasi medyo malayo talaga yung loob namin sa isa't isa kahit nung dati. Pero sabi nga nila, tadhana kasi yun eh. Marahil baka doon lang talaga kayo magkaapatawaran pag tumanda na yung tao, pag naghilom na yung sugat. So yun. Okay naman na ako. Pero syempre may naiwan pa rin na kahit papaano yung PTSD ko. Kung may gusto kong sabihin sa tatay mo, ngayon, anong gusto? Ano yun? Ito yung tatay. Yeah. Ang ganda naman ng tatay niya. Sabi ko, Tay, huwag kayong magalit sa akin kung naglalaro ako ng computer games magdamag, kung lagi akong lumalabas, kung bakit gustong-gusto kong maglakwatsa. Naging way yung para may stimulate yung pagiging creative ko sa buhay. May narating ako, hindi ako kung sino lang. Yun lang. Tatay, reply. Parang napipil ko na. Parang napipil ko na rin ang tatay mo. Oo, okay lang yan. I'm pretty sure your tatay is so proud of you right now. True. Oo, nasabi naman niya yun bago siya mamahinga. Yung mother mo naman, kamusta naman siya? Ayun, okay kami nun. Tropa kami nun. Kasi ka-vibes mo siya? Kaya vibes ko siya. Sa kanya, kahit anong gawin ko, okay lang eh. Mga kapatid mo? Mga kapatid ko, sila may kanya-kanyang buhay na. Okay. And, ayun. Yung bunso namin kasama ko pa. Pero okay naman sila sa
okay naman kayo magkakapatid. Okay naman. Wala namang alitan sa amin. Ano kaya masasabi nila na ito nagda-drag ka ngayon? Siyempre, ikaw open-minded ka, pero Siyempre, masusurprise sila, pero knowing me na very adventurous, very, alam mo yun, lahat tinatry. Yun lang, surprise lang. Pero alam nila kasi kung sino talaga ako. So, no judgment at all. Kahit yung mga malayong kamag-anak, yun. siyempre ikaw open-minded ka about LGBTQIA+. How Mm. about your family? Anong pananaw nila about that? Sa pamilya ko naman, sa mother side ko, so may mga bading din naman doon, may mga tomboy. And, yung for generations kasi, yung pamilya namin nagsusundalo talaga. So medyo hindi sila fan ng LGBT community, but can't help it. Pero ikaw mismo, ano yung pananaw mo about yung sa community namin, LGBTQIA+, at anong masasabi mo na until ngayon, wala pa rin mga batas na nagpoprotekta sa amin. Meron sa mga mapili lang na mga cities like Quezon City, Mandaue City, in Cebu. I don't know which other cities, but mabibilang mo lang ngayon. Pero dapat kasi kabuuan ng nationwide yun para hindi lang pilian na poprotektahan. Pero anong masasabi mo na wala pang tayong national law na nagpoprotect talaga sa Yung hindi lang sa LGBT community, yun yung sinabi mo, yung anti-discrimination law. Dapat yun talaga yung binabalangkas, dapat yun talaga yung pinagtitibay, dinadagdagan ng puwersa, pag-aaral. Kasi para sa akin, kahit na babae, lalaki, or member ka ng LGBT community, pantay-pantay sa oras na ipanganak tayo, may karapatan na tayo. So lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo may karapatan. Yun ang dapat. May batas man o hindi, dapat alam ng bawat isa sa atin na tayo ay may karapatang taglay. Kasi tayo ay mga tao. Mga tao. Ang bakla ay isang tao. Yun. Di ba? At bilang tao, innate na sa atin ang mga rights na ito. Yeah. Correct. Dapat lang i-recognize na ating gobyerno, hindi na nga dapat nila ibigay sa atin kasi sa atin na talaga yon. Pero dapat lang nila isulat sa mga batas para alam nila kung paano tayo protektahan sa mga iba't ibang sektor, sa pamahalaan, sa ospital, sa edukasyon. Kasi pag nakasulat doon, alam din ng mga taong nagsiservisyo kung paano tayo mabigyan ng mga serbisyo na dapat maibigay sa atin. Tama. Virginia, please, vote for me! Ayan. Sa darating na halalan, Virginia, please, iboto niyo siya. Well, anyways, matagal-tagal pa kasi to, so dapat i-pause muna natin at continue natin yung pag-makeover sa kanya. At mamaya babalik tayo at kompleto na si Miss Angela Bopis. Angela Bopis, ikaw nagpangalan sa sarili mo, di ba? Oo. Wala pong kinalaman si Virginia dito. Siya po ang nagpangalan talaga. Okay, we'll be back. Welcome back, ladies and gentlemen. And everyone in the Chimenimen. Excited na ba kayo makita ang ating finished product? Correct. Ang pinaghirapan ayusin ni Virgin. Sa mga kamay na to, tusok yung mukha niya. Magugulat kayo. Sobrang ganda ng finished product. Let us introduce her together. Please welcome Angela Bopis! Oy! Angela Bopis! Welcome back! Thank you sa makeup. Hindi ka ba nagsisi? At first, medyo nagdadalawang isip ako. Hindi dahil ma-makeupan ako. Hindi dahil makukuha kaya yung gusto ko na look. Well, nakuha naman. Wow! Nako, echosera din to eh. Pero, sobrang thankful rin kami at na-fulfill naman namin, hopefully, yung vision mo for this. Yeah. You did. Oh! We did! No, actually, I wanna be honest. Si Pura ang nagtuloy ng Hindi! makeup. Kasi, hindi ko siya matuloy-tuloy dahil sa nails. Ano ba yan? It's okay, it's okay. In fairness naman, girl. Sinimulan niya,
tatapusin Say ko. naman, 10-minute makeup lang yun. Correct, oo. Anong masasabi mo? Be honest. Well, Mm. tumayo. Ganda. Kakasabi ng maganda. Pwede din naman wag nyo nang tingnan kung bakit siya Ay, nakahilas. nakahirap. Pero, How does it feel right now? Like, yeah, how does it feel? Exactly. Ano, parang nawala si AJ. Oh. Parang si Angela na talaga. Para siya may-ari ng kumpanya. Oo, look at mo. Oh. May smiley face pa sa dito. Microphone ka. Gusto ko lang po kayong kausapin sa about dun sa warranty nyo sa lupa. Warranty nyo sa kotse. Ito mayaman to. Siya yung mag-ano. Siya kliyente mo. Magkano ba? Magkano kayong lahat? Oo, ganon. Ano para ahente ng insure? Oy, bibili ako kapag ganyan yung outfit. Pero, eto ka. Mag-perform si Angela Bopis pag nag-donate kayo at nag-send kayo ng pera! Ano? Ganito kasi yan, guys. For you to see the full performance of Angela Bopis, you have to make a small donation that will be linked to her account. Yeah, donation na rin sa programa namin. Correct. Makapag-continue Like kami. and subscribe wherever the subscribe button. Kung kaya mo mag-Gcash ng 1 peso, why not? Diba? True. True. Yeah. True, lalo. Alright. Pero, kahit hindi nila makikita kung wala silang pang-donate, may konting pasabog pa rin si Angela Bopis Correct, sa of atin. course. Kaya, please welcome sa kanyang pasarela performance, Angela Bopis!